Dito tayo mga kababayan sa pagka-contempt ni Colonel Roy Nagarma na ang sabi very close to the President, dating Pangulong Digong. O ngayon, kinontempt siya kasi sabi ng mga congressmen sa hearing po ng Quad Committee, hindi man nagsasabi ng totoo. So ang dami pong nakukulong sa Congress matapos na i-contempt kasama sa bagong ikinontempt si Atty. Harry Roque. Hindi na nga po magkasya sa detention cell ng Congress. Ibilibid na lang po ninyo kung hindi na magkasya kasi ang dami po na kinukontempt yung ating mga congressmen. Mga sinungaling kasi. Matapos na magkasabit-sabit sila sa patong-patong na problema dahil sa pinasok nilang mga kung ano-anong krimen. O ngayon, nang i-contempt itong si Colonel Garma, akala ko tigasin ito kasi kahit siya babae, imagine, yung unang testimony mga kababayan, si Colonel, yung warden, si Colonel Padilla, pre-sure daw siya na yung planong pagpatay doon sa sa tatlong Chinese drug lords na ang sabi, ang nag-utos mismo yung dating Pangulong Digong. Nang ikotempo, napaiyak si Garma, lumambot bigla. Ayan po, napaiyak siya. And sabi rito, Garma reduced to tears under house grilling, then detained. Ang sabi, isa siya sa pinakang-close sa dating Pangulong Digong. Ayan VIP access, Garma confirms direct line to Rodi Duterte through Bongo. Sabi dito, despite claiming that she is not close to former President Rodrigo Duterte, former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma admitted that she can go directly to Malacanang. Police Colonel Royina Garma in contempt for refusing to answer relevant questions. Garma will be detained at the House Detention Facility until the Quad Committee concludes its hearings. Leopoldo Tan and fellow hitman Andy Magdadaro previously implicated Garma, SPO4 Art Narsolis, and Superintendent Gerardo Padilla, who was the warden of the Davao Prison and Penal Farm at the time, in the 2016 killings of 3 Chinese nationals, Chu Kintong, Jackson Lee, and Wong, who were serving sentences for drug-related offenses at DPPH. Witnesses have alleged that Garma was instrumental in planning and overseeing these targeted killings. So itong mga nagplanong ipapatay yung mga drug lords na nasa loob na po ng penal colony, malambot din pala yung loob. Umiyak, kita ninyo, nang i-contempt ng contempt pa lang yan, pero umiyak na siya. Pero lumalabas, napakatigas ng kanyang napakatapang niya para ipag-utos yung papatay kasama daw sa nagplano. Pero yung order, directly lumalabas mga kababayan sa Quad Investigation, ang itinuturo pong mastermind, si Digong. Yung mga inmates po, ginawang dinuguan kasi yung pagpatay, ginamit po kutsilyo, pinagsasaksak mga kababayan, kinatay po, kahindik-hindik na krimen mga kababayan yung nangyari. Pakinggan natin yung porsyon ng quad hearing mga kababayan. Ayan po si magtatanong si Congressman Dong Gonzales. Based on the affidavit of second supplemental affidavit of Superintendent Gerardo Padilla, pwede niyo bang basahin itong number 5 na salay sa inyo? Comsec, pakibigay lang po para yung tanong ni Congressman Pimentel malinawan. Thank you po. Excuse me, may I know who that gentleman is behind Colonel Leonardo? Mr. Chair, for the information of this honorable committee, Mr. Chair, we have sent an email stating that I'll be attending with my counsel, Mr. Chair. So he is your counsel. Yes, Mr. Chair. Can you please enter your appearance before this committee, and please be advised that you're only limited to advising your client his rights.
not to coach your client. Please enter your appearance, attorney. Good morning, Your Honors. Respectfully entering my appearance as counsel for Commissioner Leonardo. I'm Attorney Aguinaldo Sepnia, Your Honor, from Scott Law Firm and Associates. Okay, thank you. Please proceed, Congressman Gonzales. Yes, binigay ko po yung salaysay kay COMSEC para basahin po ni Chief Superintendent Padilla, yung number 5. In number 5, Mr. Chair, Your Honor, bago mangyari ang pagpatay, Pwede pakilakas lang po, Colonel Padilla. bago mangyari ang pagpatay sa tatlong Chinese drug personalities, nakadetain sa nasabing piitan ay tinawagan ako ni Colonel Edelberto Leonardo at sinabi na pumunta ako sa Davao CIDG station. Pagdating ko sa station ay nandoon na si Colonel Garma. Kinausap ako ni Colonel Leonardo ang mga 30 minutes at sinabi na papatayin na namin ang tatlong Chinese na nandoon sa Davao Prison and Penal Farm. Mag-cooperate ka na lang habang kami ay nag-uusap ay pinangakuan niya ako ng promotion. Thank you, Colonel Padilla. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Pimentel. Yun po, pinabasa ko lang po. Mr. Chair, doon na nga tayo pinatatunguhan. Very important itong meeting na nangyari ng July 2016 wherein Colonel Garma and Colonel Leonardo and Colonel Padilla were present. Dahil dito na po nagawa ang plano istitahiya para patayin po yung tatlong Chinese prisoners. And that is why somebody is lying here, Mr. Chair. Ulitin ko po, Colonel Leonardo. Ito, binasa na po ni Colonel Padilla yung sinumpaang salaysay niya na nagkita po talaga kayo doon sa opisina. Pinatunayan po ni Colonel Garma, although iba ang version niya, pero the fact remains na pinatunayan niya na nagkita kayong tatlo doon sa opisina mo. Commissioner Leonardo, tanungin ko po kayo, totoo po ba na nagkita-kita kayo doon? Mr. Chair, gaya po na sinabi ko, hindi ko po matandaan na nagkita-kita kami tatlo doon po. Pero si Colonel Garma, may mga instances na natanda ko nagkita po kami, Mr. Chair. So, are you denying that Colonel Padilla was never in your office? Mr. Chair, hindi ko nga po siya kilala, Mr. Chair. Sige. Totoo lang po. Punta muna tayo dito sa pagbisita ni Colonel Garma. Sinabi po ninyo kanina, Colonel Garma, based on your statement, Mr. Chair, na bumisita po kayo kay Jimmy Fortaleza, nakaklase po ninyo sa PNPA. Dapat po 5 kayo ang bibisita, pero ang nangyari 3 na lang po kayo, hindi po ba? Si Colonel Vilila, kayo at saka si Colonel Grijaldo ba yun? Yes, Mr. Oh. Yes, Your Honor. That was sometime in July 2016, hindi po ba? Yes, Your Honor. Okay. Now, nung binisita po ninyo si Jimmy Fortaleza, ano ho bang pinapag-usapan ninyo? Kahit ano lang po, Mr. Chair. Naalala namin yung cadetship namin. Mga kung ano-ano lang po. Random. After meeting with Jimmy Fortaleza in July 2016, nagkita po ba kayo uli? No, no, Your Honor. Tinawagan mo ba siya? No, Your Honor. Babasahin ko lang po yung sinumpaang salaysay ni Jimmy Fortaleza. Nung bumisita si Colonel Garma, ito po ay very clear na bumisita kayo, hindi po ba inaamin nyo yun? Yes, Ang kasama nyo si Colonel Vililla and Grijaldo. Ito, sa number 4, nung bumisita po kayo, tinanong nyo nasaan na yung tatlong Chinese na inakasuhan ng illegal drugs. Hindi po ba? No, Your Honor.
Jimmy, dito ka naman, Mr. Chair, nandito si Jimmy. Sinumpang salaysay mo to. Pwede kang kasuhan ng perjury nito. Sinasabi mo rito, nung bumisita si Colonel Garma, ay tinanong ka, merong operasyon dito at nasaan itong mga Chinese prisoners. Hindi po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. At sinabihan ka rin niya na meron silang operation, hindi po ba? Yes, Your Honor. And then sometime nung August 8, 2016, Mr. Chair, or prior to August 8, 2016, Mr. Chair, tinawagan ka ni Colonel Garma at kinausap ka at inutusan ka na sabihin, kakausapin niya si Colonel Padilla. Hindi po ba? Yes, Your Honor. At pagkatapos ng tawag na yon, pumunta ka kay Colonel Padilla at binigay mo yung cellphone, tapos nag-usap po sila. Nandun ka nung nag-usap sila sa telepono ni Colonel Garma. Hindi Yes, po ba? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, ano ba ang pinag-usapan ninyo, Colonel Garma, nung tumawag ka kay Colonel Padilla? Hindi po ako tumawag sa kanya, Mr. Chair. Your Honor. Colonel Padilla, sinumpa ang salaysay ho ninyo ito. Dalawang affidavit po na sinabit ninyo na dito sa paragraph 5. Tumawag po sa inyo si Colonel Garma at ito po ang sinabi ni Colonel Garma. May mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin, and whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. In short, you were already giving instructions to Colonel Padilla na merong ang operasyon yon. What we mean by operation, tinanong ko na si Colonel Padilla niya nung huling hearing, ay papatayin niya yung tatlong Chinese prisoner. Ngayon, after nung nag-usap na kayo ni Colonel Padilla at ni Colonel Garma, doon na pinatawag ni Colonel Leonardo si Colonel Padilla at doon na kayo nagkita doon sa CIDG station na kung saan sinabi din ni Commissioner Leonardo, Colonel Padilla, huwag ka nang makialam, meron kaming operation dyan. Hindi po ba? No, Your Honor. Mr. Chair, sa insidenteng ito po, it has all the footprints, fingerprints, quote-unquote, so to say, of Colonel Garma. Actually, Colonel Garma, lahat ng utos, even to SPO4 Art Narsoles, nanggaling ho sa inyo. After ng meeting ho ninyo ni Colonel Padilla, ni Colonel Commissioner Leonardo, doon na nyo inutusan si Art Narsoles, who is very close to you, para puntahan si Leopoldo Tan at inutusan na patay na yung tatlong Chinese. Hindi po ba? No, Your Honor. Mr. Chair, there are 1, 2, 3 statements from resource persons which is under oath against the statement of Colonel Garma which is not even under oath. Sino po ba ang papaniluhaan natin? Yung nagbigay ng sinumpaang salaysay o yung isang tao who has always been denying of her involvement in this incident? It is very clear, Mr. Chair, that somebody is not telling the truth in this interpellation. And I believe that Colonel Garma
Siya po ang nagdirektor nitong insidente nito. Siya po ang nakakaalam. He had contacts with Jimmy Fortaleza. He had contacts with Colonel Padilla. Ito po mga sinumpang salaysay. So I believe, Mr. Chair, that Colonel Garma is lying to her teeth. Yun lang naman po ang gusto naming malaman. Ito pa, Mr. Chair. Na-establish na po natin sino po nagsisinungaling dito. It is perceived, not only in Davao City, but in the ranks of policemen, among your peers, that you are very close to President Duterte. Is that true? That is their perception, Mr. Chair. Pero that perception is believable, Colonel Garba and Mr. Chair. Why? Yung pag-appoint ho sa inyo ng PCSO, hindi ho ordinaryong trabaho yan that you just go for a job interview, you just apply for a position. We know very well that the position of PCSO is a presidential appointee. And we know very well in the government that if you are not close to that powers pabi, you will never be appointed. So yun mga kababayan yung parte ng interpellation. O ngayon, dahil sa hindi pagsasabi ng totoo ni Garma po, sinight in contempt siya. Doon na umiyak ng todo po. Ito ngayon yung report ng Manila Bulletin. I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me who attempted to kill herself 3 times. I cannot leave her, Mr. Chair. She's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. Now, I will answer all your questions, Mr. Chair. With regards to my travels, that's the real answer. I do not know why my visa was cancelled, Mr. Okay. Chair. Okay. You can validate that if magtanong kayo sa Japan kung bakit they didn't give me the exact answer. I think Congressman Paduano has asked several questions to you, GM Garma, not just about your trip to Japan. So it seems that they have not answered his questions, and you appear to be evading the questions that he is asking. Yes. And that is the reason why you were cited in contempt. Yes, Mr. Chair, may I make a statement? That's why I'm appealing to answer. But as stated by the Honorable Congressman, Mr. Chair, he said that I was not telling the truth about my travel to States. But that's the truth. If that is the only reason, isa lang yan, ano pa yung other questions that I will answer? But with regards to my travel sa States, last travel, yun po ang totoong nangyari sa amin ng anak ko sa Japan. I do not know why my visa was invalidated according to that lady in Japan. Mr. Chairman, to be clear, he was not contented because of that question of mine, because of the travel. And in fact, hindi ko na nga pinuso kasi it is all about the question being raised to you by the members. And you're evading the question. It is not all about your travel in the US. Eh, hindi pa nga ako tapos dun eh. Sa totoo lang po, travel in the US, hindi pa ako tapos dun. I tell you. You were cited in contempt because you're evading question from the very start by the members of this committee. Not because my question about your US travel. And ang totoo noon, hindi pa ako tapos doon. Ms. Garma, akala mo yun lang? Hindi pa ako tapos doon. And I will prove you in the next hearing. Pag hindi ka nagsabi ng totoo, I will prove to you that you're lying. Doon lang muna. Kung yun lang yung gusto mong pag-usapan, yung travel mo sa US, if you will not tell the truth in the next hearing, I have all that proof with me. Hiningihan lang kita kanina, hindi mo maibigay. With the, Kung online ngayon, dapat may record ka eh. Diba? Mr. Chair? Mr. Chairman. Okay, Congressman ako first. Sige. I think the resource person does not have any recourse with us anymore, simply because we have decided
if you look around, we do not have any quorum already to decide whether we would withdraw the contempt order or not. So I think the recourse left for the gentle lady is that either she files a motion for reconsideration or she goes to the court. I think her lawyer knows that. Kasi hindi na po tayo dahil nag-decide na po yung buong committee kanina. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman. And with Nato. Yes, that is true, that we have already decided, and if you want to question the decision of the committee, you can either question this before a court or file a motion for recon before the Quadcom. And we will certainly entertain the motion. But since the committee has already decided, and Congressman Fernandez is About to signaling move. to me to give him the floor, and now I give you the floor. With the indulgence of, we sympathize with you, Colonel Rohina Garma, no? But of course, we have already decided, and the proper recourse is to apply for a motion for reconsideration. And with in relation to your daughter na sinasabi mo po, can you kindly give us a I mean the certificate, no? Kasi we really don't know, no? We will be asking, the Sergeant at Arms to fetch, yung anak niya para to be with her. Para at least ay makita natin yung kalagayan ng kanyang anak. So with that, Mr. Chairman, I think it is just right for us to bring the child in here para makasama po ni Colonel Garma, yung kanya po anak. Yun lang po, Mr. Chairman. And I move to suspend this Quadcom hearing till the next hearing will be scheduled. There is a motion to suspend, duly seconded. Hearing no objection, this committee hearing is suspended. Kulong pa rin mga kababayan kasi evasive siya. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo sa pag-iyak ni Garma? Di nga natin alam kasi napakasinungaling. Baka drama man lang niya yun. Di ba? Yung mga sinungaling, ganyan ang style para hindi mapiga. Nagpapaawa. Pero nag-i-execute po yung karumal-dumal na krimen. May pananakot pa nga sa kapwa niya, Colonel. Si Colonel Padilla po. Huwag ka na anyang mangialam dyan para hindi madama yung pamilya mo. Ganon katindi, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.